ang problema, ngayon at pagpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kung bakit ka, umawit ka at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, Hallelujah, Masaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Good morning, Jesus. Ooh, good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns. Worship and praise True to Him. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself
risen King. Glory of the King. For the glory of the Risen Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise. worship and praise are due to Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise. worship and praise, Worship and praise. worship and praise, Worship and praise. worship and praise, The risen Inihahandog ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated ang pagsasadula ng huling 7 wika ng ating Panginoong Hesus. Nasusulat sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabila ng hirap at pasakit na sinapit ni Jesus hanggang sa kanyang pagkakapako, nag-iwan siya ng 7 huling wika. Hindi lamang para sa ilan, ngunit para sa ating lahat. Pang-anim na wika. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Dito muna kayo't mananalangin muna ako sa dako roon. Kayong 3, sumama kayo sa akin. Isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito. At maaari bang samahan niyo ako para magpuyat? Lumayo siya ng konti at nagpatira pa siya at nanalangin.
Ama ko, kung maaari po, alisin ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Talaga bang hindi kayo makapagpuyat? Nakasama ako? Kahit 1 oras man lamang? Manalangin kayo at magbantay upang hindi kayo madaig ng tukso. Sapagkat ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring maalis, ako bang ito? Mali bang inumin ko? Mangyari po. Ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila, sapagkat sila'y antok na antok. Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Sinasabi ko sa inyo, dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo. Halina kayo. Parating na ang nagkakanulo sa akin. Pang-7 wika. Ang oras noon ay halos 6 na at dumilim sa buong lupa hanggang sa 9 na oras. Ama! Sa iyong mga kamay, hinahabiling ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga.
Biglang nahati ang tabing ng templo. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa
pagkakataong kanyang muling ibinigay sa atin upang mag-aral ang kanyang banal na salita. Tayo po muna ay manalangin. Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, ikaw na lumikha ng langit at lupa. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa malayang oras na inyong muling ibinigay sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Sa amin pong pag-aaral, Panginoon, kayo po ang manguna. Padala po niyo ang banal na Espiritu na siya pong mangunguna at magpapaliwanag, bubuksan na aming puso't isipan upang amin pong maunawaan ang aming pag-aaral. Purihin na iyong banal na pangalan at salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang patuloy mong ibinibigay sa amin araw-araw. Purihin ang iyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral tungkol sa 7 last word, tatalakayin naman po natin ngayon yung the 6th and the 7 last word. So, yung ika-6, dito tatalakayin natin sa John 19 verse 30, Jesus drank the wine and said, "It is finished." Sa Tagalog version naman, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Sa Greek word, ito ay tetelestai. Ang ibig sabihin sa English, it is finished. Ito pala ay isang accounting term that means paid in full. At ito ay nanggaling sa Greek root word na telos, which means to end, to complete, to accomplish, fulfill, or to finish. Itong tetelestai is a shout of victory, of accomplishment, a shout of fulfillment. Siyempre naman, kapag meron ka natapos na gawain, di ba, tuwang-tuwa ka, sasabihin, ay, praise the Lord, natapos ko na rin, di ba? Accomplished, finished. So, ito po ay isang sigaw ng ating Panginoong Hesukristo habang siya ay nasa krus. Sabi niya, it is finished. Sa umpisa, well, this is a painful will of the Father. Nanalangin siya sa Gethsemane, di ba? Sabi niya, not my will, but thy will be done. Ngunit naganap na ang lahat, ininom ng ating Panginoong Hesukristo, the cup of wrath, at naganap ang misyon na dapat niyang gampanan, and then he said, it is finished. See? Kaya sa John 17 verse 4, I have shown your glory on earth. I have finished the work you gave me to do. Sa Tagalog version, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ano nga ba itong gawain na kailangan gampanan ng ating Panginoon? What is the saving mission of our Lord Jesus? So, unang-una, it is to seek and save the lost. Kaya sa Luke 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sa Matthew 18 verse 11, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang napahamak. Ezekiel 33 verse 11, dito po makikita natin na hindi nais ng Diyos na ang tao na nagkasala ay mapariwara. Sabi niya sa verse 11, sabihin mo, pinapasabi ko na akong si Yahweh. Ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Ang tao ay nagkasala at nagkulang sa ating Panginoon. Kaya ano ang kahihinatnan? Kamatayan sa dagat-dagatang apoy. At hindi ito ang layunin ng ating Panginoon para sa kanyang mga nilikha. Ikalawa, to atone o magbayad sala for the sins of all who will believe in Him. Kaya mahalaga na tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo upang ating matanggap ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kanyang kamatayan ang siyang nagsilbi bilang kabayaran para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya pag sinabi mo, di ba, accounting term paid in full, yung ating mga kasalanan, nilagyan niya ng stamp, paid in full. Kaya dito sa Romans 3:23-25, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog
upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Kaya kung ipinahahayag natin ang ating kasalanan dito sa 1 John 1:9, subalit kung ipinahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Nang nilikha ng Diyos ang tao, hindi niya hangarin na tayo ay mapariwara at mapunta sa hindi mabuting kalalagayan ng dagat-dagatang apoy. Kaya ang Diyos ay gumawa ng paraan upang tayo muling makabalik sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagdusa, naghirap at namatay sa krus. Sapagkat hindi ikinasisiya ng Diyos na ang Kanyang mga nilikha ay mamatay sa kanilang kasalanan. Sinabi yan ng Panginoon dito sa Ezekiel 18 verse 23, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Kaya yan ang nais ng ating Panginoon sa ating buhay. Na ma-realize natin ang ating pagkukulang at kasalanan sa ating Panginoon. At tayo'y manumbalik magsisi at tanggapin natin ang pagdurusa, paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon na siyang maglilinis ng ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon. Dito sa Romans 9:22-23, kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipulin. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noong una pa'y nihanda na niya para sa kaluwalhatian. Kaya kapag ang isang tao nagkasala at hindi nananampalataya sa ating Panginoon, ang nais ng Diyos manumbalik. Ayaw naman niya na tayong lahat ay magkaroon ng napakahirap na buhay dahil sa ating mga kasalanan. God is joyful when His justice is being demonstrated at ang kanyang pag-ibig ay ipakita sa lahat ng tao. Lalo-lalo na sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nais niyang ipakita na siya'y tunay na dakila at ang nais niya ay kalinisan, kabanalan sa ating buhay. Jesus is our Redeemer. He is our rescuer, deliverer, liberator. Kaya din sa 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. What do you mean by redemption? Sa Greek word, apolostrosis. It refers to the deliverance of Christians from sins. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, tayo po, mga kapatid, ay napalaya sa ating mga kasalanan. And Jesus is our Savior, meaning ang ating tagapagligtas. Why is Jesus called our Savior? Dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay naligtas. He saved us from eternal damnation. We Christians who believe in Him shall receive the eternal life that is promised to those who believe in Christ. At tanging pangalang Jesus lamang ang ibinigay ng Diyos sa langit para sa ating kaligtasan. Dito sa Acts 4 verse 12. At ikatlo, to reconcile sinful men to a holy God. What do you mean reconcile? Ipagkasundo, magkasundo. Dahil kasi sa kasalanan, tayo ay napalayo sa ating Panginoon. At hindi naman ganun ang nais ng Diyos para sa atin. Ang nais niya, tayo ay magkaroon ng isang mabuti at maayos na relasyon sa Kanya, tayo bilang mga sons and daughters, at siya naman ay ating Ama. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus, tayo ngayon ay makababalik sa ating Diyos Ama. Kaya dito sa 2 Corinthians 5:18-19, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod, nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin,
Sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinandaan ang kanilang mga kasalanan. Glory to God. Ngayon, when our Lord Jesus Christ said it is finished, ano na nga ba ang tinapos na gawain ng ating Panginoon? What was paid in full? Number 1, the redemption of mankind. See, ang pagtubos sa sangkatauhan. Now, what does human redemption mean? In Christian theology, redemption means the deliverance of Christians from sin. So, mahalaga ang redemption ng nating mga kapatid dahil through the redemption, Jesus Christ redeemed all mankind from physical death. He redeemed the repentant from sin. Nanampalataya tayo sa ating Panginoon kung kaya tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. What is atonement? To atone is to suffer the penalty for sin, thereby removing the effects of sin from the repentant sinner. Kaya yung penalty na dapat sana ay para sa atin dahil sa ating mga kasalanan, ito ay tinanggap na at dinala ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. Kaya dito sa Romans 3:23-26 ay sabi sa verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. So the great sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay kabayaran para sa ating mga nagawang kasalanan. Now, why is the atonement so important? Mahalaga po ito mga kapatid, sapagkat sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, tayo ngayon ay malaya na. Dinala na niya ang kaparusahan na dapat ay para sa atin. Secondly, ano ang tinapos na gawain ng Panginoon? Jesus paid our debt to God once and for all, completely and forever. Sabi nga ng Tetelestai, the debt is paid in full. Inyo, kapag tayo po ay napatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, take note, tayo ay pinatawad. Hindi ho yan by portion, hindi by percentage. Kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon at humingi ng tawad, tinanggap ang Panginoong Jesus bilang tanging Panginoon at tanging tagapagligtas. Si mga kapatid, tayo po ay malinis na. Tunay na tayo ay tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya yung Hebrews 10 verse 10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanang paghandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa kasalanan at iyon ay sapat na. Alam nyo, ang ating kasalanan, it created a debt to God. Kasi nagkulang tayo sa Diyos, hindi natin pinansin ang Diyos, gumagawa tayo ng mga gusto natin na hindi naman kasiya-siya o hindi ayon sa panutunan ng ating Panginoon. Kaya ang nangyari, nagkaroon tayo ng utang sa ating Panginoon. We have a debt to God because of our sins. At the payment of our debt is incurred to our personal sins is by grace through faith. Sa Ephesians 2 verses 8-9, and it comes by God's mercy through the blood of our Lord Jesus Christ sa 1 John 1:7. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang plano na ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And then, thirdly, Jesus fulfilled all the Old Testament prophecies concerning the coming of the Messiah. Maraming mga prophecies ang makikita natin at mababasa sa Biblia na may darating na Messiah at sa pagkasilang at kamatayan ng ating Panginoon sa kanyang buhay dito sa lupa, ay naganap ang lahat na ito, na-fulfill ang lahat ng ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung Matthew 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. So, ibig nang sabihin Jesus, nasa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang suffering at kanyang kamatayan, ang lahat ng nasasaad tungkol sa darating na Messiah ay kanyang nagampanan. Ika-4, it is finished.
means Jesus has consumed or drunk the cup of wrath. Now, what do we mean by the cup of wrath? It means the punishment for an offense or a crime, divine chastisement, divine penalty, sapagkat ang katapat ng kasalanan ay kamatayan sa Romans 6:23. Kaya Mark 14:35 to 36, he went a little further on, threw himself on the ground and prayed that if possible, he might not have to go through that time of suffering. Father, he prayed, my Father, all things are possible for you. Take this cup of suffering away from me, yet not what I want, but what you want. Ito'y panalangin ng Panginoon. Ngunit siya din ay sumunod. Bagamat alam niyang napakahirap ng kanyang daraanan at sa kanyang panalangin, hindi ba, ang pawis niya ay dugo, ito pa rin ay kanyang tinanggap. At ang ipinagagawa ng Diyos Ama sa kanya ay kanyang buong pusong ginampanan. Kaya nga sinabi niya doon sa ika-6 na salita, it is finished. Jesus drank the cup of wrath, taking upon himself the judgment na dapat sana ay sumaating lahat. Ngunit dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, He now offers us the cup of life, the wine of forgiveness. Meron na tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ikalima, through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, the bridge between God and the sinful man had been established. Dahil kasi ang tao ay nagkasala, there is now a gap between God and man. Kaya ang tao ay napalayo sa presensya ng ating Panginoon. Ngunit dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, nakakarating na po tayo at nakakaabot na tayo, napapalapit na tayo, malapit na tayo. Nakipag-isa na tayo sa ating Panginoon. Dito sa Ephesians 2:16 to 18, by His death on the cross, Christ destroyed their enmity. By means of the cross, He united both races into one body and brought them back to God. It is through Christ that all of us, Jews and Gentiles, are able to come in the one Spirit into the presence of the Father. In Colossians 1:20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Sa verse 22, ngunit naging tao ang anak na Diyos at sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay, ay ipinagkasundo tayo sa Diyos. So, tayo po ngayon ay kaibigan na ng Diyos. We are now the sons and daughters of God. And then, ika-6, by saying it is finished, Jesus was informing the Jews that there is no more need for sacrifice of animals. The death of Jesus was the fulfillment of their sacrificial system. Jesus is the perfect sacrifice. Kaya wala na ngayong hain ng mga animals, ng mga hayop, di ba? Mababasa natin yan doon sa Old Testament. Because the perfect sacrifice ang ating Panginoong Hesukristo, siya na ang gumanap na ito. Kaya sinabi niya, it is finished. He is saying, the only solution to man's sin ay ang aking kamatayan. And He is the only way to the Father. Kaya nga yung Hebrews 9, verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kamatayan. Walang hanggang kaligtasan. Number 7, Jesus' victory over death. In His death and resurrection, Jesus defeated death, and with His decisive victory over death, He is now triumphant over death and the grave. Kaya nung sinabi na ating Panginoon, it is finished, the power of sin and Satan was finished. It is a shout of victory. Tetelestai, it is finished. I have done exactly what you requested. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay nasa krus. The mission is accomplished. It is finished. Kaya sabi nga ng Panginoon, John 17:4, inihahayag ko dito sa lupa ang iyong kalwalhatian, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin.
Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Hebrews 10:12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at isapat na. Pagkatapos, umupo siya sa kanan ng Diyos, ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap na magpakailanman ang mga nilinis ng Diyos. Now, Jesus paid the price for our salvation, for our freedom, and for our complete restoration. When the price of forgiveness was complete at naganap na ang redemption ng sangkatauhan, Jesus bowed his head and died. Justice, God's justice has been fulfilled. When Jesus said, "Tetelestai," it is finished. Think about this, my dear people of God, my brothers and sisters. Meditate on this. What kind of death Jesus died in order to purchase our freedom from the power of sin. Ano ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? Anong klaseng kamatayan ang naganap? Napakahirap. Para tayo po ay bigyan ng kalayaan at iligtas mula sa kasalanan. And then also think about this and meditate. Consider this. How much it cost Jesus to proclaim, "It is finished." My dear people of God, let's receive Jesus Christ as our Lord and Savior. The salvation of man is finished. Naganap na po ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa krus. Nariyan ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa kanyang ibinigay na bugtong na anak para sa ating kapatawaran ng mga kasalanan. Ngayon naman po mga kapatid ay tatalakayin natin ang the seventh last word kay Pastor Oing. We go now to the seventh last word dito sa Luke 23:46. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Mga kapatid, dito sa sixth last word and the seventh last word, is there a relevance between the creation and the last day, and the sixth day and the seventh day? I believe so. The sixth day and the sixth last word is God's work completed. The seventh day and the seventh last word is His entering into rest. At the moment of death, we see Jesus in full control of the situation. He had enough breath in His lungs to utter a loud cry and say, "Father, into your hands I commit my spirit." Commit in Greek is paratitene, meaning to entrust to someone for safekeeping, give over, or commend. It also means particularly to entrust someone to the care and protection of someone as he lets go of his life. Jesus trusts his eternal destiny to the Father's everlasting arms. Napaka-importante na to go back where Jesus has said to have prayed on the night of his address before the crucifixion. Ito yung nangyari sa Garden of Gethsemane. Makikita natin mga kapatid na scripture accounts in the Gospels of Matthew, dito sa 14, Mark 14, Luke 22, and John 18 describe Jesus' sorrowful time of prayer and subsequent betrayal and arrest in Gethsemane. Though the place is named only in the Gospels according to Matthew and Mark, dito sa synoptic accounts, Jesus was deeply grieved and repeatedly prayed to God to remove this cup from me, sabi niya, while also surrendering to God's will. According to Luke, his despair was so profound that his sweat became like great drops of blood. Synoptic means they present similar narratives of the life and death of Jesus Christ. Ito yung source ko, ay kinuha ko po yan sa Britannica. Ano pa ang significance ng Gethsemane? When Jesus is praying so fervently in the Garden of Gethsemane, Jesus asked the Father to take this cup of suffering.
Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but your will be done. Kinuha ko po yan sa Mark 14:36. Throughout his life and ministry, Jesus is working to carry out the will of the Father. So John 6:38, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. The cup in Jesus' day was known as a word to denote torment, suffering, and sorrow, and even death. The cup was the ancient method of punishing someone. A cup of poison was placed into the hands and people were forced to drink it. Socrates was killed when the magistrates of Athens forced him to drink a cup of hemlock juice. Hemlock juice is a poison. The cup in the garden refers to the pain that touches your life and my life, including Jesus. What is the cup of Jesus? Of course, it is not the dying. Jesus already knows he will rise again. The cup is the denial of Peter. Napakasakit nito pag dininay ka ng iyong disipulo. And of course, ang bigat, the weight of our sin. And of course, napaka-importante ito. Ito yung halik ni Judas, the kiss of death. And of course, the pain of the cross. The deserting of the disciples or the forsaking. And of course, the injustice of man. The baptism into suffering or the beginning of his suffering. And finally, the taking or removing of our guilt. Question, mga kapatid, what did Jesus win? How did Jesus win the victory at his cup experience? In prayer to the Father in the Garden of Gethsemane. Apart from the crucifixion at the Garden of Gethsemane, was the most intense moment of Jesus' life. It was in Gethsemane where Jesus teaches us how to pray under pressure. He prays in the garden not to escape or avoid the pressure, but to be able to endure the pressure and face it head on. To be able to receive God's strength in time of need, to be able to embrace the cross the right way. Jesus knows he will be crucified and his body will be hurt. It was a physical pain that was so intense or extreme. Jesus knows he will face Calvary alone. It was an emotional pain that was so intense. Jesus knows he will carry the weight of our sin and your sin and mine. It was a spiritual pain that is so intense. What will enable you to stay spiritually healthy regardless of external pressures? What happened to Jesus while praying in the garden? There was not the removal of the cup, but the removal of the fear of the cup. Jesus stayed spiritually healthy regardless of pressures. Apat na salita, mga kapatid. Unang-una, courage to face tomorrows. Jesus knew he would be betrayed, arrested, and scourged and crucified. But in the crisis, he prayed and kept on going with calmness. He did not hide from Judas. He faced his trouble head on. His courage enabled him to face his tomorrows. Pangalawa, mga kapatid, persistence to pray. Jesus prayed with perseverance, meaning he is determined to continue praying, pray, and pray. Jesus prayed with intensity, meaning power with passion. Jesus prayed the second time and third time, and so on. Jesus wrestled in prayer and prayed until the breakthrough came. What is this breakthrough? It is number 3, the strength from God himself. The Father gave Jesus strength to go on in prayer. Jesus prayed alone to show his disciples where his strength came from. There was an infusion, empowerment of the divine strength for the upcoming challenge of the cup. In Luke 22:43, there appeared an angel from heaven to strengthen Jesus. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya.
So, patuloy niyang pagdarasal, he continue to pray, nandun yung breakthrough na hinihintay niya na nagpadala ang Diyos Ama ng isang anghel upang magpakita ito sa kanya at bigyan siya ng lakas ng loob. Ang pang-apat, of course, is the resignation of Jesus' will to Father's will. In prayer, brought him through his darkest hour. Ito po ang nagdala sa kanya ng kalakasan, maski madiliman ang nakikita niyang daraanan niya, nakita niya na ito'y lumiliwanag as he perform, as he resigns to the Father's will. Nagkaroon siya ng proper decision in prayer that brought him through his darkest hour while under pressure. He won the victory because of his resignation of his will. Ito'y nagresulta na siya ay tumayo mula sa kanyang panalangin and walk out of the garden in faith and not in fear. At nang makita niya na natutulog pa ang kanyang disipulo, hindi niya ito binigyan ng, hindi niya ito sinisi, mandi sinasabi niya, kayo'y gumising na at marami pa tayong gagawin mula ngayon. Mga kapatid, anong lesson ang matututuhan natin dito? Father, into your hands. It signifies looking forward to closer fellowship with the Father. On the cross, Jesus provided for our eternal security and fellowship in the Father's hand. Kaya sinabi niya sa John 10:29, "No one is able to snatch them out of my Father's hands. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama." Kaya tayo mga kapatid, nung sabihin ni Jesus Christ na, "Father, into your hands," inilalatag niya ang kanyang sarili at tayo na nakipag-isa sa kanya ay siya magpo-provide siya ng eternal security and fellowship in the Father's hands. Kaya malaya tayong nakalalapit sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus was our representative on the cross. We were in Christ. Remember sa pagtuturo natin how meaningful the words in Christ, napaka-importante po nito dito sa ating pag-aaral ngayon. We were in Christ on the cross, meaning we are crucified with Him. And so by these words, Father, into your hands, He entrusted all believers into the Father's eternal hands, the eternally safe haven for our souls from the winds and the storms of life. Pangalawa, mga kapatid, I commit my spirit. Remember that you are identified with Jesus in His death, burial, and resurrection. Sa Ephesians 2:5-7. Sa Tagalog, mga kapatid, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo muling binuhay, nakasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya na di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Therefore, when Jesus is committing Himself to the hands of the Father, He also committing you into the care of the Father. Just as the Father accepted Jesus to the Father will accept you in Jesus, and you shall also live with Jesus there forever. So, nung ikinumit ni Jesus Christ ang kanyang sarili, kasama po tayo doon na ikinumit niya sa Diyos Ama ang ating kaluluwa, espiritu at ang katawang lupa, na malaya na tayo makalalapit sa ating Diyos Ama, paano tinanggap ng Diyos Ama si Kristo, gayon din ang pagtanggap ng Diyos Ama sa atin, mga kapatid. Kaya itong 7 last word, mga kapatid, napaka-importante nito na sa ating Diyos Ama, i-commit natin ang ating sarili, ang ating buong katauhan, sapagkat sa Kanya lamang righteousan, mananatili tayong malusog, at ang protection ay manggagaling sa Kanya. Let's pray, mga kapatid. Father God, it is always good na i-depend namin ang aming sarili sa iyong mga kamay for protection, for provision, and for our safety. Lalong-lalo na sa mga temptation, mga nangyayari sa aming environment. Nais po namin, Lord, na maging tapat kami sa iyo, lalong-lalo na sa pakikipag-fellowship namin sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita.
Kaya ngayon, as we celebrate the suffering of Jesus Christ sa taong ito, the resurrection, narito po kami at humihingi ng pasasalamat, patuloy na pasasalamat sapagkat kami nailigtas mula sa dagdagatang apoy. Na kung hindi kami lumapit kay Hesus Kristo na nagbuwis ng kanyang buhay, narito po kami at wala, mahina, subalit sa kanya, sa pamamagitan niya, Lord, nagkaroon kami ng kalakasan. Sabi nga ni Watchman Nee, outside of Christ, we are a sinner. In Christ, we are saved. Outside of Christ, we are defeated, but in Christ, we are always victorious. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Para naman po sa ating daily Bible reading assignment, nasa day 101 na po tayo mga kapatid para sa April 16 to 2022. O, screenshot nyo na po mga kapatid ha. Purihin ng Panginoon. Laging sinusubaybayan po natin ito. Joshua 13 to 14. Acts 3 verses 11 to 26 at Psalm 43. Purihin ang Panginoon sa pagbibigay niya sa atin palagi ng mga Bible verses na dapat nating pag-aralan. At marami naman ang talagang sumusubaybay na ito. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon at salamat Lord sa kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, kami ngayon ay mayroong bagong buhay. Thank you, Lord. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.